if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Samantala, nagpulong po ang Partido Liberal matapos mapatalsik ang ilang miyembro at kaalyado nila sa chairmanship sa ilang komite sa Senado. At kabilang po sa mga dumalo, si dating Pangulong Noynoy Aquino na pinayuhan daw ang kanyang mga kapartido na panahon na para magsalita. Tinutukan niya ni Lay Alvin. Closed door ang pulong kanina ng Liberal Party, isang araw matapos matanggalan ng committee chairmanship ang mga kasaping senador at ngayon nasa minorya ng Senado. Bukod sa kanila, naroon ang kasalukuyang chairman ng LP na si Vice President Leni Robredo at ang kanilang chairman emeritus na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Matipid ang kanyang pahayag sa media. We agree that the party president will articulate. No? And I just want to add that I agree with what the party president will be saying. Ang sabi ni Senate President Coco Pimentel, inalis daw ang mga LP senators dahil naaantala ang trabaho sa Senado, bunsod ng hindi pagkakasundo sa loob ng mayorya. Tingin ng mga senador ng LP, naalis sila sa pwesto dahil sa kanilang pagkontra sa ilang polisiya ng Duterte administration. Nariyan ang kanilang pagtutol sa nais ni Pangulong Duterte na ibalik ang death penalty, ang kanilang pagbatiko sa umunay extrajudicial killings, at ang kanilang pagdalo sa rally sa People Power Monument noong anibersaryo ng EDSA Revolution. Ibig sabihin ba, pag ikaw tumututol sa ilang mga patakaran, gusto mo nang pabagsakin yung gobyerno? Hindi rin. Nasa demokrasya tayo Payo raw ng dating Pangulo sa kanyang mga kapartido. Ang basic guidance niya is it's about time na we speak up. It's about time na marinig uli yung mga boses ng LP. Kung si Senador Antonio Trillanes IV ang tatanungin, kawalan ng mayorya sa Senado ang pagkapatalsik nila sa mga miyembro at kaalyado ng LP. It's a political blunder on the part of the allies of President Duterte in the Senate because dati hindi naman nila kaaway itong LP bloc, pero ngayon they're pushed to a corner, so obligado na sila maging active members of the opposition. Sa Kamara, 32 ang LP congressmen, 27 ang nasa mayorya, 5 ang nasa minorya. 6 sa kanilang committee chairperson, 1 ang deputy speaker at 1 ang miyembro ng Commission on Appointments. Una nang sinabi ni Speaker Pantaleon Alvarez, ang mga kongresistang may hawak na mahalagang posisyon sa Kamara, tatanggalin niya kung boboto kontra death penalty. Ang sinabi ko, chairmanship at saka yung deputy speakers. Aalisin niyo po yun. Papalitan. Should they stay in the supermajority kung papalitan? Oo, bakit naman hindi? Isa lang naman yung hindi namin mapagkasunduan, di ba? Pero kung aalis din ba ang liberal sa supermajority sa Kamara, saka na pag-uusapan. Tatapusin daw muna nila ang botohan sa death penalty bill. Kung ayaw na sila ng administration na kasapi pa rin dun sa majority coalition, it probably join the minority. So dun, sa tingin ko, yun yung unang magiging trigger or breaking point. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Hindi raw inaasahan ng mga miyembro ng Liberal Party sa Senado na papalitan sila sa mga komiteng kanilang pinamumunuan. But now, it's very clear na kung mag-dissent ka, kung meron kang sariling pananaw sa mga bagay-bagay, kailangan tanggalin yung majority and we'll fulfill that role in the minority. Bahagi yan ng panayam ng programang News to Go kay Senador Bam Aquino. Pag-uusapan na raw ng mga kapwa-senador ni Aquino sa bagong minority bloc kung sino ang mamumuno nito. Ikinalungkot naman ni Senador J.V. Ejercito ang nangyaring rigodon. Maganda raw kasi ang relasyon nilang mga senador kahit hindi sila magkakapartido. Siniguro naman ni Ejercito na pupunahin pa rin nila ang mga hindi magandang bagay na makikita nila sa gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Pinalitan ni Ejercito si Senadora Risa Ontiveros bilang chairperson ng Health Committee. We have decided at kami po yung nagkasundo na we will be pro-progress. No? We will support the Duterte administration. Pero kung may nakita naman kaming hindi ka nais-nais at kung may hindi maganda, ay kami po ay pupunahin po namin yan. Okay. We will be independent. Itinanggi naman ng Malacanang napakana nito ang rigodon sa Senado.
Naalis sa kanilang pwesto at pinamumuno ang komite ang ilang miyembro at kaalyado ng Liberal Party bunsod po ng mosyon ni Senador Manny Pacquiao kahapon. Balitang hatid ni Jam Sisante. Kakabukas pa lang ng sesyon ng Senado nang tumayo si Senador Manny Pacquiao upang hilinging tanggalin si Senador Franklin Drilon bilang Senate President pro tempore. I move that the position of the Senate President pro tempore be declared vacant. Ang ipinalit sa kanya, sino ay Minority Leader Ralph Recto. Miyembro si Drilon ng Liberal Party na kritikal sa mga kaso ng pagpatay sa Administrasyong Duterte. Matapos ihalal si Recto, nagmosyon na si Pacquiao upang isa-isang tanggalan ng committee chairmanship ay iba pang miyembro at kaalyado ng LP. Si LP President Senador Kiko Pangilinan tinanggal bilang Agriculture Chair at pinalitan ni Senador Cynthia Villar. Si Senador Risa Hontiveros inalis bilang Health Committee Chair at pinalitan ni Senador J.V. Ejercito. Si Senador Bam Aquino tinanggal bilang Education Committee Chair at pinalitan ni Senador Chis Escudero. Hindi nanlaban ng mga senador na tinanggal, pero naniniwala silang pinagbabayad sila para sa pagtutol nila sa ilang nangyayari sa Administrasyong Duterte. If this is the price to pay to show up on the streets of EDSA, talking about democracy, talking about the issues of violence on our streets, if this is the price to pay, Mr. President, I gladly pay that price. Si Pangilinan hindi na raw nagulat sa nangyari matapos ipaaresto ang kapartido nilang si Senador Laila de Lima noong Biyernes. Posibleng konektado rin daw ito sa pagtulak ng LP Block sa Senado na pagsiritain si retired SPO3 Arturo Las Cañas na nagsabing bahagi siya ng Davao Death Squad na binayaran ni Noy Mayor Duterte upang pumatay ng mga tao. Ang concern lang natin talaga, yung independence ng Senate ba ay nakokompromiso na? Ang Senado ba ay patungo na dun sa magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan? Wag naman at hindi tayo papayag. Kabilang na ngayon ng mga tinanggal na senador sa minority block ni Senador Antonio Trillanes IV na tatayo munang minority leader. Inaasahan ding sasali sa kanila si De Lima. Kung ang pananatili ko bilang miyembro ng majority ay ibig sabihin magiging kasabwat ako ng isang administrasyon na nagpapakita ng karahasan at di pagrespeto sa karapatang pantao, then buong loob kong niyayakap ang pagiging miyembro ng bagong minority. Itinanggi naman ng Malacanang na may kinalaman sila sa mga pagbabago sa Senado. I think the policy of the President is not to interfere with the other branch of the government. If I hear right, those who replace the current LP senators are belonging to the same party. So, malayo yata yung alam mo, pakulo ng Malacanang. Sabi ni Senate President Coco Pimentel, mananatiling independent ang Senado sa kabila ng mga pagbabago. Naantala raw ang trabaho sa Senado dahil sa hindi malinaw na linya sa pagitan ng majority at minority. May pagkakataon daw na imbis na magkaisa ang majority, nahahati sila. Nagdesisyon daw ang mayorya ng mga senador na para makamit ang legislative agenda ng Senado, may malinaw na linya dapat. Si Vice President Leni Robredo naman na miyembro rin ng LP, sinabing nang bigyan sila ng mandato, ninais daw nila makipagtulungan sa administrasyon at isantabi ang politika. Pero sa kabila raw ng kanilang pagsisikap, malinaw di umano na hindi tumatanggap ng pagtutol ng Duterte administration kahit ito ay constructive. Ang nangyari raw sa Senado ay gawain ng administrasyon na gusto ng monopolyo sa kapangyarihan at para i-marginalize ang mga naiiba ang pananaw. Nangyari na raw ito noon na nagbigay daan sa paghari ng isang tao. Hindi raw sila mapapatahimik. Ang mga pagtutol ay bahagi raw ng demokrasya. Jam Sisante, GMA News. Sa ibang balita, idinipensa ni Senate President Coco Pimentel ang pinatutupad na pagbabago sa ilang committee chairmanship sa Senado. Ayon kay Pimentel, naapektuhan ang trabaho sa Senado dahil sa malabong linya sa pagitan ng mayorya at minorya. Ang detalye kunin natin mula sa aming kasama, si Ria Fernandez. Ria? Yes, Princess, mas makakamit ng Senado ang legislative agenda nito kung bibigyan linaw kung sino-sino ang mga miyembro ng mayorya at minorya. Ito ang tugon ni Senate President Coco Pimentel matapos ang nakagugulat na balasan sa Senado kahapon kung saan pinalitan sa kanilang pwesto at komiteng hinahawakan sina Liberal Party Senators Franklin Drilon, Risa Hontiveros, Bam Aquino at Francis Pangilinan at kalaunay lumipat ang mga ito sa minority block.
Sa kanyang statement, blurring of the lines ang sinabing dahilan ni Pimentel kung kaya't nagpa siya ang karamihan ng mga senador na magsagawa ng reorganization. Naapektuhan na raw kasi ang trabaho sa Senado sa puntong nakokompromiso pati ang interes ng publiko. May mga pagkakataon daw kasi na imbes na magkaisa ang majority bloc ay nauuwi ito sa pagkakawatak-watak. Liyungan tiniyak ni Pimentel na mananatiling independent at tapat sa tungkulin bilang last bastion of democracy ang Senado. Itinanggi naman ni Senador Manny Pacquiao na may kinalaman ang Malacanang sa nangyari kahapon. Hindi rin daw totoo na ang botohan sa pagdinig ng Senado kay dating SPO3 Arturo Las Cañas ukol sa di umano'y DDS ang dahilan. Kabilang si Pacquiao sa mga nakipagtulong noong nakaraang Martes kay Pangulong Rodrigo Duterte bago niya hilingin sa Senado kahapon na bakantihin ang mga pwesto ng 4 na LP senators. Anya tanging mga hakbang lamang para matugunan ang mga suliranin sa bansa ang kanilang napag-usapan ng Pangulo. Sa bahay na raw niya noong linggo kasi napagpasyahan ang reorganization kung saan nasa 15 senador ang dumalo. Sa kabila nito, Princess, hindi naman totally tinanggalan ng boses ang LP sa Senado dahil si Senador Ralph Recto ang pumalit kay Drilon bilang Senate President pro tempore. Nananatili rin ang Constitutional Amendments Committee kay Drilon, Science and Technology kay Aquino, Women kay Ontiveros at Electoral Reforms kay Senadora Laila de Lima. Mula dito sa Senado, ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat, Ria Fernandez.